Unang-una, yung corruption drive, no big fish charged, no big fish in jail. What are the prospects for 2026? The government moved the deadline to January. Diba? They promised in December. So what do you see happening? Well, medyo hindi maganda for the government itong walang nakasuhan o napakulong ng mga big fish as promised before Christmas. Hindi rin maganda sa gobyerno na nag-unravel na yung ICI. Mukhang mag-isa na lang yung natitira sa ICI, hindi pa siya yung pinaka-popular na member ng ICI. No? At ang hirap magkaroon ng quorum kung mag-isa ka lang. No? At ikatlo, ay mukhang yung economy ay medyo hindi ganun kaganda. Below targets mismo ng gobyerno. Kaya at panghuli ay bumababa yung approval ratings ng presidente. I wonder what the mood is in Malacanang as they welcome the new year. Ano sa tingin mo? Well, tingin ko, yung iba doon nakikita na medyo hindi pa sila safe. Pero yung iba, baka chill lang. Ang chill-chill attitude na yan, talagang hinabol sila. Masyado silang chill. Medyo, no? At kung hindi nila aayusin itong mga naging problema nitong, sabi mo nga, eventful year to say the least sa 2025, ay malaki ang kanila magiging problema sa 2026. Okay. Now the PBBM versus Sara in the polls, bagsak na bagsak si President Marcos. And there is, correct me if I'm wrong, supposed to be an impeachment complaint against him in the offing or being cooked up by some parties? Well, dati pa namang nag-threaten yung Vice President ng impeachment laban sa presidente. No? Pangsagot niya doon sa impeachment laban sa kanya. Pero dahil nga hindi na-impeach si Vice President Sara dahil sa Supreme Court, ay medyo hindi rin ganun kadali na i-impeach yung presidente. Dahil binago ng Supreme Court yung rules of impeachment, ginawang mas mahirap. At ikalawa, ay palapit na ang 2028. So yung mga tao ay mas doon na mag-i-invest sa 2028 rather than have an impeachment either of the Vice President or the President na at this point medyo ganun kahirap next year or next 2 years.